Tinaguri ang pambansang kontrabida dahil sa bangis ng pamumukha niya at banat sa pag-arte sa mga pelikula. Ang alaalang iniwan kailanman ay hindi malilimutan sa puso ni Numan. Makal panalo sa muli ating balikan ang nag-iisang Max Alvarado, ang pambansang kontrabidang talentado. Kumusta Makal Panalo? Miga love shoutout po sa inyong lahat dyan. Tapok nga sa video natin ngayon, itong tinaguri ang pambansang kontrabida na si Kuya Max Alvarado. Kilala bilang napakahusay na aktor sa larangan ng mga maaksyong pelikula at palabas. Noon nga lang, hindi bilang isang bida, kundi isang kontrabida. Maraming mga Pilipino sa ngayon ay halos di nakilala kung sino nga si Max Alvarado dahil nga sa ilang dekada o baka siglo na nga ang nakakaraan bago pa sila naisilang dito sa mundong punong-puno ng pagbabago sa lahat ng uri ng larangan, mapa-showbiz man o kahit na nga sa realidad ng buhay. Kahit na nga magkakapit-bahay ay halos di na rin nagkakilala dahil sa kanya-kanyang diskarte para lang mabuhay. Halos hindi at wala nang pakialamanan pagdating sa mga bagay-bagay ukol sa sarili at buhay. Siya ay pinanganak bilang si Gavino Maximo Teodosio na tinatawag din Maximo Pampling o mas kilala nga bilang si Max Alvarado sa pangintabladong pangalan. Kilalang anak ni Gonzalo Teodosio at Maria Maximo. Isinilang noong Pebrero 19, 1929, subalit na maalam taong 1997 dahil sa atake sa puso. Alam niyo ba bilang isang kontrabida ay halos lahat ng pelikulang Pinoy at mga bida noon, panahong 1970 hanggang 1980 ay talagang hindi makakalampas sa kamay na bakal ni Kuya Max Alvarado. Lahat sila ay kailangang kalabanin ang pambansang kontrabida para maging kompleto ang kanilang ginagawang pelikula. Masasabing kulang ang labanan kung di sila dadaan sa kanyang kamay na bakal. Hindi lamang mahusay na aktor si Max, halos lahat ay gustong gayahin kung paano siya gumanap na kontrabida. Pero kahit sino ay di kayang pantayan ang kanyang kakaibang karisma pagdating sa ganong uri ng pagganap pelikula. Mahusay din pagdating sa babae at diskarte. Katunayan ay nagkaroon nga ito ng 7 anak sa kanyang asawang si Esther Hugo. Makal Panalo, hindi lang sa pag-arte ito mahusay. Kilala rin itong mahusay na dancer, singer at komedyan. Narito ang ilan sa mga napakaraming pelikulang kanyang pinagkakaganapan. Siya ay gumanap sa pelikulang Halik sa Manila taong 1948, alias Chain Gang taong 1967, Tutoy Guwapo at James Bundat taong 1970, Deadly Fighter, Lisel at Ang Seven Hoods taong 1971, Maywagang Chris taong 1976, Sebastian Gustavo taong 1971, Jailbreak taong 1972, Elve Bora taong 1972, Nardong Putik taong 1972 at napakarami pang katulad itong palabas pelikula na kanyang pinagkakaganapan. Dahil sa galing ay nanalo ito ng Filipino Academy of Movie Arts and Sciences at nakatanggap ito ng FAMAS Award bilang Best Supporting sa palabas na Ang Kampana sa Santa Quiteria at nakatanggap din di umano ng trophy for Best Supporting Performance at the Second Quezon City Film Festival for Alias Bagsik taong 1971. Kaya naman, wala nang gaya ni Kuya Max. Ang lalabas pa kung pag-usapan ay pagganap bilang isang kontrabida. Karamihan kasi ngayon at hindi naman natin nila lahat ay puro na lang pa-cute at paporma. Kakayang sining na may pagmamalaki na bihirang makita sa isang kagaya niya. Kaya Kuya Max, kahit natahimik ka na, ay pilit nating isinasambulat sa madla ang mga kakayahang masasabi nating hindi lang sa pelikula, kundi masasabi nating isang ligasiya. Kaya naman mga Kalpanalo, kung gusto mo sa mga tulad nitong kwento at usapan, abay, huwag mo nang kalimutan na makapag-subscribe ka sa munting channel na ito. Iniidolo mo, pag-usapan natin dito. Sa muli, maraming salamat. Adios. Mwah!